mao pay naaga mga kabugtuan, mga kasangkayan nga ada dida yana sa East Visayan Conference o sa Summer Adventist Mission nga maabot sa programa sa ato nga suod nga amigo nga usa ka ministro karon o district leader diha dapita si Pastor Nick Libarisos, no? Sa iya nga programa dina sa Care FM 98.1, no? Nga aniya kita yana sa Family Joint Worship. So niini nga takna mga kauturan, mga kabugtuan, aniya kita sa usa ka pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga makita dinhi sa Biblia og nining takna akong kining giuluhan nga thank you ang title sa mensaheng nga atong pamalandungan ining takna karon sa kabuntagon. Ug salamat kayo nga kini mga pagsibya maabot ni sa bisan asa nga dapit pinagi ni ining ato nga gadget, pinagi sa social media o pinagi sab sa radio. Naguluhan kini mga kabugtuan, thank you or praise the Lord. Now dinhi atong pamalandungan kung unsa gyud ang angay natong pasalamatan sa Ginoo. How does it work? So kung maghisgot ta, ang Ginoo mga kabugtuan, mga kasangkayan, naghatag kanato og tulo ka mga basic needs nga ang ato ang kinabuhi nag-exist until this moment, kining hangin, tubig ug pagkaon. Og nining takna ang atong hisgutan ang usa lang ka pinaka-importante kayo nga butang nga most of the time wala kayo nato ni napansin o wala nato mahatagi pagtagad kung pila gyud ang kantidad ni ini mao nga butang ang gihatag sa Ginoo sa tuwa. Kining hangin, no? Kung atong subayon 7 lamang ka minuto kung walay hangin mabugto atong gininhawa ug mamatay na ta mga kasangkayan o mga kabugtuan. Kung ang tubig gani ikumpara nato tulo ka adlaw ngadto sa usa ka semana pag waray tubig mamatay ta mga kabugtuan. And then kung wala po'y pagkaon, bisan mga usa ka bulan wala tay pagkaon, ma-survive ta for 1 month pero mamatay ta after that. So ingon ana. So ang atong paghahisgutan yana kini lang yung hangin. Now, according sa study, ang atong kinabuhi mga kasangkayan o mga kabugtuan 20 we need, no? We need 20,000 liters of oxygen per day, no? Kada adlaw, no? Kada adlaw. So you can just imagine kung pabayaron ta sa Ginoo. Ako lang gikwenta ang pinakaubos nga kwintada sama lang sa presyo sa tubig sa usa ka litro mga kabugtuan ug kasangkayan. So 20,000 liters of oxygen. Okay? Times 20 pesos. You can just imagine ang kantidad mga kasangkayan, 400,000 ang iyang kantidad. Unya kung i-times nato kanang 400,000 nga atong bayronon sa Ginoo kung panalitan singlod ta sa Ginoo mga kabugtuan, nagkantidad kana siya og 400,000 sa usa lang ka adlaw. Now karon kay gusto nato ma-exist until 1 year. So sa usa ka tuig may ada 365 ka adlaw. Kung i-times nimo, may ada kita balayronon or bayronon sa Ginoo nga 146 million pesos. And you can just imagine mga kabugtuan ng mga kasangkayan ko. Kung magbayad ta sa Ginoo og 146 million, dako na pila ka yana sa inyo karon nga dunay may ada 146 million pesos nga ibayad sa Ginoo. Now kung panalitan lang, no, kung sulod sa usa ka tuig, pabayron lang to og 10% o napulo ikapulo lang sa 146 million pesos na natay bayronon sa Ginoo og 146,000 pesos diha sa atong ikapulo sa Ginoo. Apan mga kabugtuan, mga kasangkayan, siguro wala kita gihatag gipursige sa Ginoo o wala kita pabayran niya sa hangin nga iyang gi-provide sa tuwa. You can just imagine din sa Salmo 116 verse 12. And this is the expression of King David. No? Ingon siya, "What shall I render unto the Lord for all his benefits toward me?"
So iyang napansin, na-realize niya kung unsa man gud ang ikabayad niya sa Ginoo sa tanang mga butang nga naangkon niya, mga benepisyo nga dawat niya gikan sa Ginoo, no? Tikan sa Ginoo. Now dinhi mao ni siya mga kaigsunan. Kung panalitan ang biblical timetable mga kabugtuan, mga kasangkayan, na mag-exist lamang ta og 70 pagkatapos ina maora man na atong lifespan mapatay na ta. And you can just imagine 146 million per year and then times 70 may ada kita balay runon o bayronon sa Ginoo mga kabugtuan ko mga kasangkayan 10 billion 220 million pesos, no? Hilabihan kadako. Now ang pangutana, pila ka sa atoa nakatigom karon bisag 10 million lang sa 10% sa 10 billion para ihatag sa Ginoo or 10%, no, nga para makasiring ang Ginoo sa atoa nga naghigugma ta siya or ni bayad ta sa atong obligasyon ngadto kaniya. Now ang pangutana mao ni, what shall I render unto the Lord for all his benefits toward me? So unsa man ang atong hatag mabalo sa Ginoo sa tanang butang nga kaayuhan, sa tanang mga kaayuhan nga iyang gihatag kanato mga kasangkayan kung mga kabugtuan. Now dinhi ako lang kuan dinhi kung unsa gyud kita nga mga katawhan ni ining kalibutan lumalabay ra gyud ta ni ining kalibutan mga kabugtuan kung mga kasangkayan, no? Adunay limitation nga sometimes ang ato mga pangabudlay, pagpanginabuhi nanguyawat ta, no? Gusto nato nga makakwarta pero usahay day mo mas dako ang magasto nato sa ato ang ingno nato mas lugi ta compare sa atong naginansya. No, one time nagkuha ko dito og kanang mga mga sobra-sobra nga mga tabla gikan diha sa Adventist Hospital. Unya samtang ako namunit og mga kahoy para himuon og payag, naa ay nailansang nga wala matanggal. Unya akong natamakan ako mga kaigsunan. Sa diha natamakan ako nga gipasagdahan lang nako kay ang 5 inches nga lansang nga only 1 centimeter ang medyo ni ni tarok sa ako ang nilapos man sa ako nga sandal ni ato sa akong tiil. Yan, pasagdahan lang nako only to find out nga nagka-infection siya mga kabugtuan, mga kasangkayan. So mao hinungdan nga na-admit ko sa ospital. Pagka-admit nako sa ospital, ang kung kwentahon nako ang kahoy nga akong gitigom para himuon og payag, nagkantidad lang siguro 500 ngadto sa 1,000 while ang akong hospitalization ni spend ko og 23,000 pesos. So you can just imagine sometimes maningkamot ta din kalibutan manginabuhi ta para makakwarta pero ang equivalent di ay no ang baylo or collateral damage dako-dako compare sa ato ang ginansya. So mao na siya mga kabugtuan, mga kasangkayan nga sometimes or many times atong gibaylo atong good health, ang atong maayong lawas nga na perwisyo ang atong panglawas gumikan kay gusto nato nga makakwarta, makapanginabuhi o mga material nga mga kinahanglanon. So dinhi nagsulti diri si Paul sa 1 Thessalonians 5 verse 18, and everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So gi-remind ta mga kabugtuan ng mga kasangkayan nga sa tanang mga butang ato dayon pasalamatan ang Ginoo. Sama sa giingon ni Job, higala ko mga kaigsunan ko mga kasangkayan nga maayo lang ba di ay ta mudawat lang ba kita sa mga maayong butang nga ihatag sa Ginoo sa tuwa while ang mga butang nga dili maayo dili ba di nato dawaton. So kuan diri ni gi-express diri ni Job nga ato daing dawaton ang tanan. So sumala din sa gingon ni Paul, we must in everything we must give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So naay purpose, naay katuyuan higala ko igsoon nganong gi-permit ni sa Ginoo, although dili gusto sa Ginoo mga kabugtuan, mga kasangkayan nga kita magantos, mapobre or
mo undergo ang mga sufferings or mga paglutos. So dili na gusto sa Ginoo, but he only permitted, he only allowed because of wrong choice of Adam and Eve nga nagkasala ang tao. That's why nga we will mo undergo ang tao og kamatayon, but because of God's great love no sa iyang dako nga gugma mga kabugtuan o kasangkayan ko, iya kitang gitubos. So busa sa giingon diri ni ah, sa Ginoo pinaagi ni Paul nga in everything give thanks. So lahat ng mga bagay, even this COVID-19 crisis mga kabugtuan ko mga kasangkayan, this will be a blessing in disguise to the people of God, no? So mao ni siya ang reminder sa matag sa kanato. Again, wala giingon diri mga kabugtuan ko mga kasangkayan nga in some things, in few things, in many things give thanks, but gisulti diri mga kaigsunan in everything, no? In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Now dinhi in 1 Thessalonians 3 verse 9, for what thanks can we render to God again for you, for all the joy wherewith we joy for your sake before our God. So dinhi mga kabugtuan ko mga kasangkayan na ay mga eksperyensya na mabatunan nato, especially sa mga human sufferings nga kita mo undergo ni ini, maka-experience ni ini o makaranas ta mga kaigsunan. But sa Colossians 4 verse 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. So remind ta. And this passage in the Bible in Romans chapter 8 verse 28, this is a very powerful verse in the Bible na I believe nga ang kada usa nato mga kasangkayan ko mga kabugtuan na ay hugot, no, na ay hugot ani sa 8:28, and we know that all things, now remember, all things, not some things, not few things, not many things, but all things work together for good. So it will work together for good. Ang question, for them, no, for good to them that love God. So hindi lahat, no, dili tanan nga mga dili tanang butang mag-work together for good, most especially only to those who love God. But those who do not love God, it will not work for good. No, it will not work together for good. But those who love God, to them who are the called according to His purpose. So in everything there is a purpose, no? So failure and success in God, if we are in God, no, even this COVID-19 crisis, this will be a blessing in disguise to all of us who are God's people. So it seems impossible to human being, but to God nothing is impossible. Now may usa ka istorya ni kining work together. One time may usa ka mountaineer nga ang iyahang contact lens nahulog, no, nahulog mga kabugtuan, and then na problema kay sa pangita. But one time he was surprised because after for how many hours nakita niya ang contact lens nga naplastar sa usa ka lugar diin iyang nakitaan nga ang ang alimigas, no, kitong langgam, no, nagpasan ng langgam. So dinhi ang kini po daing sa senaryo sa mga kini nga sa animal kingdom ni siya, naa po dahil sila conversation nga ambot ngano nga iyang gidala ni, basta ang iya lang he was commanded, or he was inspired to bring that wa man si kaila to siya nga contact lens, but he believed that there is a purpose ngano iya tong gidala. So na bit niya because ang kinining ans mga kapatid, mga kasangkayan, mo pasan man ni siya around 100% yata sa iyang weight o sa iyang gibug-aton. So mao na siya mga kasangkayan nga iya ra tong gipasan, as long nga basta iya lang gipasan, because he believed that there is a purpose ngano nga iyang gipasan to ang maong wa sa kabalo nga contact lens to, and then someone was very happy, no, nga na return na balik sa iya ang contact lens.
So all things work together for good, no? Work together for good. So as a team, naay gisulti diri mga kasangkayan, mga kabugtuan, together everyone achieves more, no? You can just imagine sama sa silhig, Pastor Nick, no? Ang silhig nga usa ka buok, no, usa lang katukog, siguro maayo lang na siya pang useful, or ino nato nga maging useful lang siya kung ihingi ki, no, or panglatigo og mga lamok or unsa ni mga langaw. But it can do great things, no? Makahimo siya dako nga butang kung sa kanang mga 100 katukog usahon na siya, bugkuso na siya, and then it will achieve more, no? It will achieve more. So together everyone achieves more kung magkahiusa siya, mga kabugtuan kung mga kasangkayan. So there is a passage here in the book of Philippians chapter 3 verses 13 and 14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. So this is fun, very inspiring reminder. No, one thing I do. Now ang pangutana, pila man ka ang atong ginahimo. Karon daghang kay ta mga trabaho, no, mga minsan mga extracurricular, curricular, no, mga kuan siya Pastor Rizos, no, Pastor Rick, natay daghang mga ginahimo nga ma-out of focus sa atong ministry, but Paul na nag-remind siya sa ato nga, but one thing I do, isa lang nga butang yang himo, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So sa naay gitawag nga past tense, present tense, o future tense, future, no. So dinhi gi-remind ta mga kabugtuan o mga kasangkayan. In verse 14, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So ang our purpose, no, ang ato yung obligasyon, ang atong direction, ang atong destiny is no other than eternal life. Now we have nothing to fear the future according to Ellen White, mga kasangkayan, mga kabugtuan, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Now, naay panultihon mga kasangkayan, na minsan it will contradict sa gisulti sa atong Ginoong Jesucristo, but there is a lesson, no, kay giingon man diri ni Ellen White, unless, no, we have nothing to fear for the future, dili ta mahadlok, no, dili ta mahadlok sa atong ugma, sa atong kinabukasan, except as we shall forget the way the Lord has led us, no. Gawas kung malimot ta kung giunsa ta pag-atiman sa Ginoo sa past history sa atong kinabuhi. So naay panultihon diri mga kabugtuan kung mga kasangkayan, ang dili mulingi sa iyahang gigikanan, dili makaabot sa iyahang padulngan. So naay kuan diri, naay lesson nga we as while in our journey, no, going to the land of Canaan, naaday panahon nga kita mulingi. So unsa may atong lingion? Sa atong lingion, how the Lord lead us in the past history. Ang dili mulingi sa iyang gigikanan, dili makaabot sa iyang padulngan. So katuday mga good things, mga positive side of our life, nga mga events sa atong kinabuhi kung giunsa ta pag-atiman sa Ginoo. But dinhi ang atong Ginoong Jesucristo naapoy gisulti diri sa 9 verse 62 sa Lucas. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. So dinhi medyo mo kontradik mga kaisunan. Niingon si Kristo, dunay mixing sa spiritual o sa literal nga meaning or sa symbolic nga meaning o sa literal, nga walay tao kuno sa giingon sa atong Ginoong Jesucristo, mga kasangkayan, nga mugunit sa daro and then pagkatapos mulingi sa iyahang likod o nya angayan or haom sa pagserbisyo sa gingharian sa Dios. Now kung atong tan-awon diri, sudoongon diri, gi-remind ta sa atong Ginoong Jesucristo nga once nga makagunit ta sa daro, diretso ang atong para doon natay tulid nga tudling. Dili na ta mulingi, kay kung mulingi ta magahiwi-hiwi ang atong tudling. Sa literal siya mga kaigsunan. Meaning to si sama sa
order sa Ginoo ni Mr. and Mrs. Lot, niingon si ang Dios nga never look back when they were escape kanang ni depart sila sa Sodoma Gomorrah when the Lord destroyed the city of Sodoma and Gomorrah. So never look back. So giremind punta ni Kristo nga we will not be fitted. Nagiuna rin, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. So dinhi makita nato nga dunay contradiction sa gisulti ni Ellen White o sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Pero mga kaigsunan, atong bantayan nga ang meaning dinhi mao ni sa kang Ellen White nga gisulti dinhi nga dili ta mahadlok sa atong kaugmaon gawas kung malimot ta kung giunsa ta pag-atiman sa Dios. Meaning to say mga positive side nga atong lingion, atong hinumduman katong mga butang nga makahatag na atong direction or giya, maghatag ka na atong inspiration. Pero katong mga dark moments or mga dark experiences, katong mga bad moments, mga daotang ang butang nga nahimo nato atong sala, dili na nato angay nga hinumduman pa ato nato siya nga kalimtan. Again, Jesus told him, anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. Meaning to say, katong mga dark experiences, mga bad experiences, ang atong mga sala, atong ng kalimtan, dili na ta mo look back. Sa verse 14, din sa Philippians 3, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Mga kaigsunan, mga kabugtuan, mga kasangkayan, our goal is to be like God. But remember, there are two options. First, to be like God in power, that is satanic. And then second is to be like God in character, that is Christ-likeness. So our goal is to be like Christ in character. Ellen White said, higher than the highest human thoughts is God's ideal for His children. Godliness, Christ-likeness is the goal to be reached. Again, when Jesus Christ said, in everything, give thanks, no? When King David said, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? And then, ang answer din mga kaigsunan, when God said, my son, give your heart to me, in Proverbs 23 verse 26. And then, in Philippians 1:21, for me to live is Christ, to die is gain. So ang mahatag nato sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, sa atong Dios, mao ang ang atong kasing-kasing o sa simple lang nga expression, malipay ang Ginoo kung kita makahimo sa pagpasalamat, pagdaig kaniya, o ngayon, thank you Lord, or praise the Lord. May the Lord will continue bless each one of us as we continue serving Him and waiting His soon return. God bless you all mga kasangkayan, mga kabugtuan. This is my prayer.